Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get Alam lit. mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, kabilang bracket naman ang re-reviewin natin. Katatapos ko lang reviewin yung Rick Hinaro vs Kulas at tanginang battle yun. Ang ganda nung salpukan, no? Para sa akin hindi nila deserve yung nasa semis na tapatan. Para sa akin, mas deserve nila. Hindi sa dinidisregard natin kasi sila Jester at Ruby Yumagi, no. Pero yung ganung tapatan, hindi siya sobrang quality nung battle na yon. Ang ganda nung palitan, ang ganda nung performance ng both MCs, and pang finals talaga yung datingan ng ganung klaseng battle. Napanood niyo na ba yon? Rick Hinaro Kulas. Panoorin nyo yun. Uploaded na yun sa channel natin. Pwede nyo tignan. At ito yung pangalawang battle review natin for this afternoon. So, Jester versus Ruby Yumagi. Another semifinals sa pinasasig unang bara. So, yun. Hindi na ako magbibigay ng insights. Panoorin na natin to. So, game. Nagkointos kami. Game. Pinalo si Jester. Pinili nyo mauna si Ruby Yumagi. Pinasa stake unang para. Pakinggan natin. 2 linggo ang preparasyon, pero aking kinagat. 2 linggo ang binigay, pero 2 week ang tinapat. 2 linggo inayos ang pie. 2 linggo, 2 week. Ang ganda nung, doon pa lang, no? Ang ganda nung laro na yun. Although narinig ko na sa iba yon, pero hindi ko in-expect na doon maglaland yung linya na yon. Ayos. 2 linggo ang preparasyon, pero aking kinagat. 2 linggo ang binigay, pero 2 week ang tinapat. 2 linggo inayos ang pyesa, sige pukpukan ang dunong. Kahit prep ay too short, kailangan mo pa rin ng tulong. Short, limitado lang ang lines. Huwag daw lalagpas sa 2-4. Kulang sa fuel, pero efficient to, kala mo blue core. Bilang na mga oras mo, huwag kang magpaka-sureball. Unang round pa lang to, walang iyakan, sir. Meron pang 2 more. 2 more? Sige, wasakin mula sa loob. Itong feeling heavy gut. Valenzuela represent laban sa latak ng Etivac. Ako pa dumayo dito, dala karit ng Ruby para diretsong ma-hospitalize itong walang hospitality. Bida-bida, kada may bagong bagay na nalaman, pilit na ina-apply. Puro pabida sa ibang tao, ugali niyang tinataglay. Feeling bookworm tong Jester. Pag may Bookworm. natutunan, agad na nag-iingay. Parang may nakuwang info tapos sa library niya ibibigay. O diba? Walang nag-react. Okay lang. Di ko naman dine-deny. Library nga talagang walang nag-deny. Puking ina mo. Quiet! Set up pala yun. Paano kung, what if nag-ingay dun? Paano pag may nag-react dun? Paano niya itatawid yung linya na yun? Pero ang ganda ng setup. Ayos na setup yun. Walang nag-react. Sa library niya ibibigay. Angas. O diba? Walang nag-react. Okay lang. Di ko naman dine-deny. Library nga talagang walang mag-iingay. Quiet! Listen! Look! Matabang! Galing, no? Daling tamaan, kitang-kita. Malapad, mahaba. One punch knockout. Bullseye! Kita ni M-Sight yung tama. Accurate bawat punches ko dahil aking sight tama.
Mali! Dapat wala sa mighty itong weak na di na makaahon. Kung si Jester ang kalaban, naku po, wala yun. Si Paing pabalik sa pinagmulan mong nayon. Saktong event ng mighty, na mighty, pilapon. Pinahon. Gagi, ang lakas, no? Kakaiba si Ruby. Hindi, ang question dun, what if, paano? Diba? Paano kung may nag-react doon sa linya na ano, wala nag-react, 'di ba? May setup siya, no? 'Di ba? Wala nag-react. Paano kung may nag-react doon? Paano niya itatawid yung ano? Yung line na ano, na library. 'Di ba? So, kailangan niya may ano doon, kailangan niya may adlib doon, kailangan niya may handa doon. Kasi what if ganun ngayon nangyari. Pero ayun isang tayo nang lupit lang, no? Lupit lang ni all throughout sa tournament na to. Ang ganda ng pinapakitang performance ni Ruby. 'Di ba? Ang galing. Ganda ng mga references niya at mapapaisip ka na lang talaga na na paano niya nasulat yung ganong klaseng linya, paano niya na-perform yung ganong klaseng intensity, aggressiveness, ganun 'di ba? So magaling tong na to, Battle FMC na to, at we're looking forward to her sa mga next battle event. Syempre, makapasok sa flip sa 1 minutes next year. Malay mo isa na siya. So yun, solido yun, solidong performance yun para kay Ruby Umage. Hindi mo na ako magbibigay ng ng insights dun sa round niya. Pakinggan muna natin si Jester. Ikaw ba si Rubilin? Si Rubilin Umage? Parang mas bagay ata sa'yo pag Rubilin Paulate. Alam mo, pag tinitignan kita, mukha kang matapang na tarsier. Ikaw ang dahilan kung bakit napikon sa flip-top si Kahir. Tapos ubod mo ng payat. Halatang may LBM na rin. Sa sobra mong payat, kasyang-kasya ka sa ATM machine. Yang mata mo, kung saan-saan tumatanaw. Hindi mo ba alam yung katawan mo? Parang latigong gumagalaw. May napanood ako sa reels niya. Nakikipag-basketball to sa lalaki. Talagang nang mamama ng todo. Kitang-kita sa video. Nag-crossover si mata. Behind the back. Nadulas, ayun, palakda ang ulo. Halos maluwa-luwa ang kanyang mata. Kakailanganin ng optical. Sa akin ka makipaglaro. Isang balya ko sa'yo, talsik ka sa ospital. Tapos last battle niya, nagpaamoy ito kay Kenji. Kung mabango daw siya, si Kenji naman yung amoy grabe namnamin. Ako nga, paamoy nga. Nga, no, bango, no. Sarap. Sarap mong saksakin. Kaya etong pandak ay dadamputin. Pagkahawak sa ulo, pagsasapukin. Sa payat mo na yan to'y paglalasugin, ihagis lahat, tas palalasuhin. Yang matang natira ay pagtatambulin, tapos dadambuhin, di ka sasantuhin. Yang mahabang buhok mo ay kakalbuhin sa harap nila, ikaw ay kakanta lang. Kakanta ka lang, ha? Youngstown, baby! Di ba mahilig ka mag-Ilonggo accent? Isang lengguwahe na hindi nakasisindak. Kahit sa ganong lengguwahe, talaga siya'y nakasisilat. Pwes, ang pagkatalo mo ngayon dito, akin nang matitiyak. Kasi pag ako gumamit ng accent, talagang may masisibak. Kasi paano nga ba ito nanalo kay Rex Kaisen? Simple lang, nandahil lang sa rules. Oo, kaya ka nandito ngayon. Kasi hindi siya sumunod sa policy. Alam natin na advantage yung rule sa'yo bilang babae. Ngayon nakita mo na yung hinahanap mong equality. Alam kong hindi pabor to alam kong hindi pantay to. Kasi mas pabor pa sa'yo yung quantity. Kaya ngayon sa pag-a-adjust ko, ako magbibigay ng equality. Ay mali, quality pala yun.
Sorry. Ako magbibigay ng equality. Kaya hindi ka naman talaga malakas. Pinakikisamahan ka lang ng mga nanonood dahil babae ka. Sa tingin mo, kung ako mag-i-spit ng linya mo, maghihiyawan ba sila? Kaya sampal na to sa'yo. Gigisingin ka ng aking kapalaran. Kasi yung kahinaan namin sa rules, doon ka lang kumukuha ng kalakasan. Malakas ka nga ba talaga? Hindi. Kaya ngayon dito sa bracket, ikaw ang aking punterya. Kung ikaw yung ilaw ng tahanan, pues, babasagin yung bumbilya. Ha? Malakas ka nga ba talaga? Ha? O dinadala ka lang ng rules para lang to kumita. Ngayon susunod ako sa batas, tignan natin kung totoo ba talaga ang hustisya. Wait lang. Ngayon, rounds mo na. Sa mga sasabihin mo, hindi na ako magtataka. Kung malakas ka nga ba talaga, o naninibago lang sila kasi babae yung nagdadala. Okay. Medyo nahabaan ako sa round ni Jester at may dragging effect na para sa akin. May dragging effect na. So, sa tingin ko round 1 Ruby Umagi sa score na 9-7. Syempre tournament to, may kita mo yung kita mo yung mga kita mo yung stutters ni Jester. May mga mali siyang spit ng mga linya. Tapos yun nga, isa sa mga nakita ko is yung dragging effect niya. Nagkakaroon na siya ng dragging dun sa bawat linya. Hindi na niya masyadong na-spit ng maayos yun. At ayun, nahahabaan din ako sa setups ni Jester. Sa tingin ko kulang sa nakukulangan ako sa pag-project niya. Nakukulangan ako sa effective references kasi umikot sa sa rules, policy, babae, past battles. So nagaanap ako ng creativity, nagaanap ako ng mga laro sa salita. Unlike kay Ruby Umagi, andun yung mga laro sa salita. Tapos andun yung mga mabibigat na impact, andun yung creativity, especially the library, 'di ba? Library punchline, ang ganda nun. So sa tingin ko malayo yung agwat ng round 1. 9-7 Ruby Umagi. Round 2. Round 2 game? Game. Ganda ng pangalan mo no? Jester. Alam niyo ba meaning ng Jester? Jimmy Santos na rapper. Lakas mo, M-Site. Nilaban mo ako sa bonjing malala. Pero kahit magpaka-Santos itong Jimmy, di nakakabulaga. Sobrang takaw ni bonjing. Sa pagkain mahilig. Ikaw ang nagpauso ng kasabihang nasa huli ang pagsisisig. Mahilig ka sa revolusyon, hindi dahil makabayan ka. Kasi kahit hindi ka mag-rally, yung katawan mo nag-aalsa. Speaking of pag-aalsa, nakita ko to nagra-rally. May dala pang bandila ng One Piece. Chicken spicy. Nung nagkaulian na, ang bilis, nawala siya. Kasi nung nilapitan siya ng pulis, nagpanggap siya na baka. Alam mo, pag namatay ka, mahal sige sa'yo ng St. Peter. Ang hirap may body pag hindi nasasara yung zipper. Ang gara ng itsura mo no? Para kang malaking baby. Alam mo, di ka tatablan porket mukha kang naka-BKB. Dota bars? Hindi. Mali pagkakaintindi mo doon. Kahit naka-Lincoln itong Jester, ay i-Chester Bennington. Chester Bennington. Lincoln Park. Chester Ben, okay. Chester, kahit galingan mo at sumabay, malalaman mo in the end, it doesn't even matter how hard you try. Ngayon, sinong ayos yung reference niya. Sinong manas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Yeah. Paano ka pa mag-aangas? Ang takaw mo masyado. Di tayo magkapantay. Ako nagda-diet, ikaw kanin mo, bandihado. At tandaan mo doon sa labas, may nagbibenta ng champurado.
Okay, iba yung approach ni Tapos ni kay Judge. Ruby dito sa round 2. More on ano siya? More on entertaining. Walang masyadong direct, no? Wala siyang masyadong mga technical, wala siyang masyadong mga laro sa salita, unlike dun sa round 1. Yung round 1 isang solidong round 'yon. Ang ganda nung paghahalo niya ng technical at mga laro sa salita, dun mga wordplay. Dito sa round 2, more on parody siya dito. More on jokes, comedy. Pero nevertheless, naitawid pa rin naman ni Ruby yung round 2, but I think round 1 was way better than this round. Okay? So, yun lang. Ganun lang kasimple. Na-enjoy ko pa rin yung round 2 ni Ruby Umage, pero sa tingin ko, ito yung kayang-kayang basagin ni Jester. So, tignan natin. Malamang sa akin ngayon ay sopat to. Anong champurado? Loko-loko, sopas yun. Okay. Okay, game. Mahilig siyang gumamit ng NBA reference. Kagaya kanina, di ba? Oo. Mahilig siyang gumamit ng NBA reference. Hanep, basketballista. Idol niya daw si MP, anak ni Aling Junisha. Laban niya kay Rex Kysen, sabi niya, yung bola sinushoot sa basket, kahit si Dave Denver, hindi yun nuggets. Tanananananan! Birthday 2010. 2025 na? Wini-wordplay mo pa rin yung Dave Denver Nuggets? Yang linya mo, pinarinig ko kay Jamal Murray. Grabe reply niya, katakot. Sabi niya, huwag mo forward sa akin yan, bablock kita. Lang yan, nagulat ako kay Jamal, nagtagalog. Ibang Jamal pala yung na-chat ko, yung nagpapautang sa amin. Tapos sabi niya kay Tracy, si Tracy parang McGrady kasi pasabit-sabit lang sa Rockets. Gusto mo sabit kita sa Rockets? Sabog ka doon. Bakit ganyan ka tumingin? Imbis na goodbye Philippines, magiging goodbye Rubilin. Si Tracy parang McGrady kasi pasabit-sabit lang sa Rockets. Sino mga bowler dyan? O, taas kamay. Sino mga bowler dyan? O, di ba? Halatang mema lang to no? Grabe ka ba nun? Di mo ba alam yung katotohanan na yung panahon na yon si McGrady yung nagbubuhat sa Houston? Mema lang to si Wack. Lalo na yung ginawa ni Tracy dun sa Tracy McGrady, ginawa niya yung 13 points sa San Antonio Spurs. Inang lupit nung na yun, run niya na yun. 'Di ba? Tapos panalo pa sila. Paano niyo ba 'yon? 13 points sa loob ng 30 seconds ata yun, or 33 seconds. Grabe. Grabe ka ba nun? Di mo ba alam yung katotohanan na yung panahon na yon si McGrady yung nagbubuhat sa Houston? May malak to si Wack. Para lang yung pangalan ng kalaban ay nandun. Hayaan mo, kagaya ni T-Mac, hindi ka rin mag-champion. Yeah. Kasi kung tinalo mo si Tracy, pues hanggang dito ka lang stop. Pagtapos mong matuldukan, magkakaroon pa ng spot. Dito sa semis, mali yung pattern na nandito ka sa slot. Kasi kung ako kay Tracy, magkakaroon to ng dot. Tinalo mo si Tracy, naglabas siya ng paracetamol. Ganun siya dumali. Ginawa mong drugstore tong event, lang hiya kayo magi. Napakarami pa talaga. Kaya malabong inulang to. Naglatag ka na ng isang banig na branded, generic pa rin yung sulat mo. Ayos. Kaya direkta na lahat sa'yo. Kailanganin mo yung gamot at wala nang pasaring. Kasi ngayong ako kalaban mo, kailangan mong magpagaling. Alam natin yung kahinaan at sakit ay kagalingan ng kapalit. Oo, parang gamot lang pero ang malalasap mo mapait. Kaya hindi kita hinuhusgahan. Pinakita ko lang yung korte ko. Battle rap to, hindi ka pharmacy assistant. Kaya hindi mo porte to. Wala ka nang magagawa. Kahit tumutol ka pa amin. Ngayon mo ilabas yung biogesic, sasakit yung ulo mo sa akin. Kaya itodo mo na lahat. Kahit ikaw pa ay mag-open notes, di ko na kailangan mag-overtime. Mamamatay ka sa overdose. Yeah. Mata. Okay. Round 2, Jester yun. Sayang, kung ganito kalakas yung round 2 yung round 1 ni Jester, baka itabla pa natin yun sa round 1 ni Ruby Umage. Pero
Ayan round 2, malinaw, Jester yon. Lalo na yung hindi mo to forte, labas mo yung biogesic, sasakit yung ulo mo sa akin, naglabas ng ano yun? Basta abot yun sa medicine, ang ganda nung schema na yon, nagustuhan ko yon. Tapos, mas maraming mga direct punches na tumama kay Ruby Yumagi dun sa mga verses ni Jester. Kaya para sa akin, Jester yung round 2. Mas agresibo yon, mas dikit-dikit. Although mahaba yung mga setups ni Jester dito, yun yung unang napapansin ko Ang haba ng mga setups ni Jester. Kaya ang hinahanap ko, since mahaba yung mga setups niya, ang hinahanap ko maging worthy yung punchline. At sa tingin ko na nakuha naman ni Jester yung na yun, yung respeto na yun, no? Ang haba ng mga setups, tas para sa akin yung pinaka punchline niya, worth it. So sa tingin ko, I'll go with Jester dito. 1 versus round 1 ni Ruby Yumagi versus round 2 ni Jester. Sa tingin ko pantay. Tapos yung round 2 naman ni Ruby Yumagi, nag-focus siya sa jukes dito Pero maganda pa rin naman, effective pa rin. Okay, sa round 1, 9-8 in favor of Ruby 9-7 in favor of Ruby Yumagi. Pagdating sa round 2, bibigay ko to ng 9-8 in favor of Jester. So 17-16, up by 1 point pa rin si Ruby Yumagi dito. Pero sa round tabla, mas malakas lang yung atake ni Ruby Yumagi sa round 1 compare sa atake dito ni Jester sa round 2. Kasi yung natapat sa round 2 ni Jester, ang natapat sa round 2 ni Jester is yung entertainment na round ni Ruby. So round 3 magiging deciding round natin, pero tignan natin kung ano yung sino yung mas magiging effective sa round na to. Pero sa tingin ko, tabla, sobrang ticket ng battle na to sa first 2 rounds. Up by 1 point lang sa scoring natin si Ruby Yumagi, pero sa first 2 rounds tabla yon. Gets nyo? So round 3, game. Mata, taba. Hey fish! Big fish ka ba talaga? No! We have a big differ. I'll take you on the spot. Ako ay King Fisher. Surgical operation. Saksak sa tagiliran. Tago sa big liver. Sa sound tripin ko. Sigaw mo when I dig deeper. Di kita titigilan. Parang missile na hit. Seeker. Shh! Daliri mo ang souvenir. Tawag doon peace keeper. Gusto mo ng win? Jester? Sige, eto ang win. Chester. Bang! Kaya na natagpuan sa apartment. Parang Heath Ledger. Sige, subukan mo aking temper. Di aabot to ng December. This heckler ay madidismember. Sa sobrang bilis mo mamatay. Sa sobrang bilis mo mamatay, I won't remember. Ano? Kaya pa? Naka-rhyme scheme. Naka-multi. Naka-multi. May punchline. Bukas ka, boy. Wala kang bitaw. Sinasabi ko. Kahit gamitan kita ng style ni Batang, matatalo kita Gusto mo ba? Gusto nyo ba? Yeah. O sige, pag ginamita kita gamit style ni Batang, wag ka na magrarap Lamon sa akin tong Jester. Parang core. Neto. Naglaro kami ng Mobile Legends. Bobo mag-core. Neto. Bilib na kayo sa mga jokes niyan? Sobrang core nito. Ang dali mo lang baliin, parang puno ng corn ito. Super wordplay. O diba? Kahit anong gamitin kong estilo, epektibo. Ikaw di ka epektibo kahit anong gamitin mong estilo. Yan ang pinagkaiba nating dalawa. Malaki ang agwat at height. At lagi mong itatak sa isip mo na, I'm born to be fight. Magrarap ka pa, kaya kapag score mo'y 0-3, pinartidahan na kita, pero I've killed you flawlessly. Binadang-badang ka lang, silat ka pa hanggang huli. Ako'y karet sa iyong leeg. Ngayong naset ka ng Ruby. Okay. Crucial yung round 3, kaya pakinggan muna natin yung round 3 ni Jester kasi
para sa akin hindi na ulit ni Ruby Umagi yung round 1 performance niya yun kasi yun yung nagiging standard sa battle na to kasi yung round 2 ni Jester para sa akin umabot yun. Kumbaga napantayan ni Jester yung round 1 performance niya. So sa tingin ko yung rounds 2 entry ni Ruby Umagi hindi umabot dun sa standard na binitawan niya sa unang ikot. Kaya big question to kung paano natin hahatulan yung round 3 ni Jester. Kailangan ni Jester maging consistent from round 2 to 3 para makuha niya tong battle na to. Pero baka mag-choke siya di ba? Tignan natin. Kasi may glimpse na dun sa round 1 Tignan natin sana sa round 3 magtuloy-tuloy. Yung mga tira mo, parang bolang pumektos. Siya daw si Ruby, halatang di yan uubra kay Uranus. Okay, game. Last round na to, di ba? Game. Okay, game. Kailangan ko lang kooperasyon nyo, ha? Makinig kayo, ha? Okay. Magbibigay ako sa inyo ng tanong. Kayo ang sasagot. Okay ba yan? Okay. Ngayong ikatlong round. Teka. Ikatlong round pa lang sinasabi ko, Bakit parang bigla ang kinabahan? Ngayong ikatlong round, malalaman natin kung sino ba talaga yung jowa mong Ghost Rider. Game? Game? Kailangan ko lang energy nyo, Noong 2024, last year, di ba nag-speedyo ka? Oo, nag-speedyo to. Talagang tagpi-tagpi pa sa rhyming. Laban niya kay Platito at Matina. Di ba wala pa to sa timing? Tapos may naghiwalay lang na rapper ngayong taon. Biglang naging ready ka na sa fighting. Teka, mukhang may kumakaliwa yata para lang gumanda ang writing. Wing! Bingo! Tulad ng sinabi mo kanina, nagpa-punchline nga, di ba? Okay. Bigla na siya nagmumulti. Jokes, bars, wordplay, at lahat yan iniipon mo. Inaral ang ghostwriter hanggang umabot sa puntong to na linya niya iyong ginagamit habang tinatago nyo relasyon nyo. Hanep, Final Destiny. Tanong ko lang, Loki lang kayo nung nasa Batang Quiapo? Ha? Sino? Pag uwi nyo wag na wag kayong magtatalo. Hindi mo ba alam yon na mas madaling mahuli kapag nagtatago? Karelasyon niya nga ba ang kanyang ghostwriter? Oo, inuunahan ko na to. Mabibigo ka sa akin, Rubilin, at ayan ang sinusumpa ko sa'yo. Mabibigo ka sa akin, Rubilin, at ayan ang sinusumpa ko sa'yo. Kaya ngayon sa iyong paglisan ay natuto nga to. Mula sa pagsalang ko sa tournament, ikaw ang ikatlong. Itutumba ko. Okay, nagigets yun na ako sino yon? Hindi nyo pa ba gets? Bibigyan ko kayo ng hint. Nasa Batang Quiapo. Hiwalayan. Final Destiny. Paglisan. Click G? Ikatlo. Sumpa. Gets yun na? Okay, kung gets yun na, pabulong ako. Sino nakagets ito? Gets mo na Sige, pabulong ako. Okay. Sa mga di pa nakakaalam, tapos yung may ibang may nakakaalam, bulong nyo. Bilis, kailangan ko lang energy nyo. Sabay-sabay natin itong babanggitin. Okay? Naulaan nyo na kung sino. Pag sinabi kong sino yun sabay-sabay nating babanggitin. Okay? Okay? Okay. Ang nag-iisang jowa at ghostwriter ni Rubilin, sino yon? Si Flo. Bakit walang nagre-react sa inyo? Teka, mukhang natatakot sila kay Click G. Yung ulo ko, grabing iling. Pero okay lang yon. At least natupad nyo yung aking hiling. Pero di pa ako tapos sa'yo. May tagasulat ka. Sige, hakot na yan sa aking gera. Tingin mo sa akin, maliit na langgam lang. Di nyo alam ako yung kimera. Wala ka ng ibang opsyon. Ako magbibigay sa'yo ng dilema. Yung pinapangarap mong Ruby Ibarra ay magiging Ruby Rivera. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong ipakita sa akin na mahina yung bumubuntot sa'yo. Kasi lagi mong tandaan, Rubilin, anino dapat ang sumusunod sa'yo. Di ako natatakot sa ghostwriter mo. Kine-question lang kita. Bakit yung utak mo ba di afford?
Paano mo ako matatakot? Matagal na akong nakikipagbasagan ng baso sa Ouija board. Ha? Kaya pag tinalo kita dito, yung ghostwriter mo, maghihiwalay na kayo. At maiinis, no? Mawawala na yung multo na para bang ako'y nag-iinsenso. Kaya ito na ang huling baitang. Bago makatungtong doon sa pinali, di ka na makakahakbang pa pagkat mga paa mo aking binali. Kaya sugat-sugat na to. Mukhang kakailanganin mo na ng bandage o umauwi ako paglasing. Kaya pagtapos ko sa'yo, babasagin ko yung RH. Hirap. Hirap ng round 3. Hindi lang na-deliver ni hindi lang na-deliver ni para sa akin lang guys. Hindi na-deliver ni Jester yung punto niya about kay Flick G. Medyo epic yung mga setup. 'Di ba? Epic yung setup na dinami niya yung crowd, 'di ba? Tapos hindi nagsalita, yung setup kasama sa setup 'yon. Mahaba yung setup. Yeah. Totoo, nahaba sa setup. Andun tayo sa ang hirap Mahirap Ibang iba yung yes, may image rin naman about dun kay Flick G. Kahit ako nalaman ko na Flick G yun. Pero ang epic lang kung paano niya sinet. Ang epic lang kung paano niya ginawa ng kwento. Sa tingin ko hindi niya natagpe ng maayos kasi 'di ba may mga komento tayo na ang ganda ng pagkakatahi ng verses, ang ganda ng pagkakatahi ng lines, pero sa round 3 kasi ni Jester, sa tingin ko hindi niya naitawid ng maayos, hindi niya napagtagpi ng maayos. Kumbaga may mga kulang. May mga dragging moments, may mga times na akala mo wala na pero na nasasalba niya, tas alam mo yun, on off yun yung best. Ang hirap nga i-explain actually ng round 3 'di ba? Round 3 Ruby Umage tayo dito, 'di ba? 1 and 3 Ruby Umage. Jester sa round 3 kapos. Nakulangan ako. Yung round 2 solid yun. Strongest round ni Jester yun. Although nagiging mahaba yung mga setups niya, pero naitawid niya ng mas okay, mas malakas at natapat sa ganung round ni Ruby Umage. Pagdating sa round 3, andun pa rin yung haba ng setup, pero yung ginamit niyang mga references, yung ginamit niyang angulo, hindi siya ganun ka-convincing, 'di ba? May kulang doon sa delivery, may kulang doon sa pag-spit niya, may kulang doon sa pagkakatahi-tahi niya, may kulang na mga salita para mas maging effective yung ganung angulo. Ganun ko siya nakikita. Kay Ruby Umage naman, sabi ko nga, strongest round niya yung round 1, lumaylay sa round 2, pagdating sa round 3, umangat naman ng konti compare sa round 2, pero hindi niya naulit yung round 1 performance niya. Yun lang, ganun lang sa akin. So sa tingin ko, Ruby Umage to 1 and 3. Pero round 2, Jester yun. So sa akin, that's 988. 988 para sa akin yun. So that's 25 points for Ruby Umage. Kay Jester naman, 7, 9, and 7. That's 23. So up by 2 points lang. Dikit lang to. 1 and 3, Ruby Umage. Pero sa tingin ko, deserve din ng dalawang to na maging dikit yung final score na 2-1. Katulad dun sa katulad nung round, yung una-una nating ni-review na Kulas vs Ricky Naro na deserve nila yung 2-1 na score. Sa tingin ko, ito rin. 2-1 na score, deserve nilang dalawa. So, let's see kung anong magiging hatol. Ating league, second song nyo yung Lester, Aldo High pa sila event. Palaging palagi. At sa Hype Beatles. Pero yon, ang boto ng Hurado, mag-a-advance para sa finals. 2-1. O, diba? 2-1, deserve din ito. So, kung ano man yung mga nasabi ko dito, I think applicable naman siya
At yung ganong klase ng performance, sobrang dikit talaga. Ang hirap talaga din pumili at preference na lang din talaga ng mga judges. Pero sayang kasi hindi natin naririnig yung mga hato lang judges dito. Pero yan, Ruby Umage ako dito. Mag-ingay para kay Ruby Umage. Shoutouts kay Jesse. Di ako nakabawi doon wala ba round 4? Shoutout sa Kim from Nothing, Shiven Style at sa Family Umage. Yeah. Yo, shoutout nga pala sa mga kasama ko kay Wesley John Dave Gulayer. O, yung Jollibee ko Tapos ROS. Yun lang. So, that's it for today. At sa ngayon, nakabawi na ako. Kasi yung unang na-review natin ngayong araw, para kahapon yun, para kagabi. Tapos ito naman, para sa ngayon. Yung December 7, December 8, wala pa. Gawin ko na lang din yun bukas. Pahinga muna ako kasi alis pa ako. Kakaayos lang din ang internet. Kaya ayun, bawi ako. So sorry kung na-delay, may na-delay tayo isang video pero mapupunan natin yan. Okay, so kita kits sa next na review mga kumag. Peace out.